For today's video kakadwa ay babalikan nga natin yung ating motor na Ruser 180 at sa ngayon kakadwa babaklasin nga natin yung ating fuel tank at saka yung kanyang mga flarings. Tara, let's go! So balik kakadwa, nandito na tayo sa ating motor at unang gagawin natin para mabaklas natin yung ating fuel tank at saka yung mga kanyang flarings dito sa side. Ayan, so syempre kailangan na muna natin siyang susian dito sa side ng kanyang cover dito sa bandang battery kakadwa, para matanggal natin yung upuan ng ating motor kakadwa. Bali dalawa po yan, para sa upuan ng driver at saka para sa back ride. Ayan, so ito na muna, tanggalin na muna natin ito kakadwa. So mukhang goods pa naman yung susian nito kakadwa, lalangisan lang natin yan. Ayan, so gumana pa at tanggalin na natin ito, hilahin lang natin ito kakadwa, tapos ganyan lang. Ayan, so tanggal na natin ito. So ito po yung ating battery. At dito makikita natin yung ating relay starter. Ayan, so para matanggal itong upuan niya kakadwa, hilahin lang natin ito. Sana gumana pa, mukhang hindi na yata gumagana. So tanggalin lang natin kakadwa, pati yung isa. Balikan ko po kayo mamaya. So bale itong kakadwa, nabaklas na natin yung ano niya, yung upuan niya, pati yung flarings, pati yung tangke ng ating motor. So ganito po yung naging itsura ng ating motor na Ruser. Ayan po kakadwa, tingnan niyo po. Ayan. So ayan, nabaklas na po lahat. Ayan, tingnan niyo po yung makina ng ating motor kakadwa, pinagbahayan pa ng bubuyog. Ayan po yung bahay ng bubuyog, ayan, no? Ayan. So grabe, napakadumi ng loob ng ating motor, ng chassis niya. Ayan po kakadwa yung ating motor. At napakakalat po ng wiring siya, masyadong magulo kakadwa. Pero wag kayong mag-alala kakadwa, natandaan naman natin yung mga binaklas natin dyan sa ating motor. Ayan, hanggang dito sa may headlight niya. Dito sa likod, nabaklas na rin natin. Ayan. So baling natirang flarings na lang niya kakadwa, yung nasa front fender at saka yung sa may headlight ng ating motor. Ayan po. Ayan, nabaklas na po natin lahat. Bali nabaklas na rin po natin yung karburador po ng ating motor. Ayan. Ayan, nabaklas na po yung ating karburador. Binaklas na rin natin yung relay ng ating starter. Nabaklas na rin po. Ayan, pati yung battery nabaklas na po natin kakadwa. Ayan po yung ating itsura ng ating motor kakadwa. So yan. So ang mangyayari kakadwa, uunahin na muna natin bago para mapaandar itong motor natin is lilinisan muna natin siguro yung yung ating tangke, yung kanyang fuel tank, kasi nalagyan po ng tubig. Tapos yung ating battery i-charge o di kaya isi-series natin kay Matmat. Pero nagkaroon ng problema sa ating battery, naputol yung isang salpakan ng tornilyo. Tara tingnan natin kakadwa. So ito na nga kakadwa, ito na po yung ating binaklas na galing sa ating motor. At ito po yung fuel tank niya kakadwa. Ayan. So nabaklas na po natin yung battery, tapos yung flarings niya sa bandang likuran. At ito po yung karburador niya. Ayan po kakadwa. So grabe, sobrang luma na talaga at sobrang dumi. Ayan, so bumili na tayo ng bagong karburador nito at yun ang ipapalit natin bago natin siya paandarin. Pero bago ang lahat kakadwa, i-check muna natin tong tangke natin kasi natuwigan, punong-puno. Ayan. Ayan po yung ating tangke. So mangyayari dito kakadwa, hindi natin bubuksan dito, babaklasin lang natin tong Allen bolt na ito para ma-drain natin yung naghalong tubig at saka gasolina. Tapos ang mangyayari kakadwa, itong naputol naman, yan. Bali ito nga yung sinasabi ko nga, naputol na salpakan ng tornilyo dito sa ating battery na binaklas. Bumigay po siya kanina nung binaklas natin, pero ito po yung karugtong niya kakadwa, pwede pa naman niyang ikabit dito.
Hinang na lang po natin yan, ganyan. Ano, okay na po yan. Hinang natin dyan, tapos lagyan na lang po natin siya ng yung pandikit na para hindi siya mabaklas agad. Importante po kakadwa, nakakapit siya sa bakal. Kasi yan po yung positive at saka negative natin yan. Positive at saka negative po ng ating battery yan kakadwa. Sa tingin ko kakadwa, yung ating battery ay mukhang gagana pa naman ito. Kasi nasa 1 taon pa naman ito at hindi nagamit masyado tong battery. Yan. Tapos ang mangyayari kakadwa, ito drain lang natin itong fuel tank. Tapos itong carburetor natin, papalitan na lang natin siya ng bago. At tara, drain natin po yung ating linisan po natin yung ating tangke. So bali kakadwa, babaklasin lang natin itong yung takip ng ating tangke. Gamit po yung Allen na number 4, ayan po. Ayan. So baklasin ko muna kakadwa, tapos balikan ko po kayo pag nabaklas na natin. So bali yun nga kakadwa, na-drain na natin yung tubig. So talagang maraming tubig na na-drain dito sa ating fuel tank. At yan, tingnan nyo naman yung yung resulta ng ng ating tangke. Tapos yung floater niya kakadwa, tinanggal ko na rin. Tingnan nyo po, kinalawang talaga yung floater niya. Hindi ko po alam kakadwa kung gagana pa yan. So pati ito kakadwa, nag-stack up na rin, kaya hindi pala masusian. So hanggang dito na muna ang ating vlog kakadwa. Itutuloy ulit natin itong ating paggawa dito sa ating motor kapag nalinisan na natin itong tangke. Tapos kapag isasalpak na natin yung ating carburetor na ating papalit doon sa lumang carburetor kakadwa. So bago ko tapusin ang video na ito kakadwa, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. At kung hindi pa naman po kayo nakapalo, mag-follow na din po kayo. So see you on next video. Peace out.